Ako, pag namatay ako at pinapatay nila ako, may kinausap na ako na ipapatayin din sila. O ngayon, sinasabi niya na meron ako kasing mga prueba na meron talagang gustong pumatay sa akin. Eto, may mga pictures, may mga ganito ako. So itong maganda kasi nga at least ang NBI nag-take na ng initiative para imbestigahan yung mga banta sa buhay ni VP Sara, and hopefully yung mga evidences na meron si Inday Sara makuha nila para talagang malaman nila kung kanino ba nanggagaling etong mga banta na ito. O sige, pakinggan natin 'tong balita na to. Bureau of Investigation o NBI na makaharap ng personal si Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules. Kaugnay sa sabina na ipinadala sa kanya. Kaugnay nito, iimbestigahan din ng NBI ang umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente. Si Cherry Light magbabalita. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na bago pa man ang itinakda at inaasang pagpapakita ng pangalawang Pangulo sa NBI ay nabatid na hindi siya personal na pupunta sa ahensya. Sa halip, magpapadala ang kanyang abogado ng counter affidavit o sworn statement. Yun nga lang, at ang sulat na natanggap ng NBI ay hindi ang inaasahang counter affidavit o sworn statement ni VP Sara. Ang sabi sa sulat ay hindi na lang a-attend si Vice President Duterte at instead she vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Ayon kay Judge Jaime Santiago, mas mapapabilis ang investigasyon kung personal sanang haharap si VP Sara. Gayunpaman, tinitiyak pa rin ni Santiago tuloy ang kanilang investigasyon. Hanggang Biyernes na lamang ang isasagawang investigasyon kasama ng mga media. Uupo na kami, pag-uusapan namin mabuti ito, pero alam niyo naman, holiday, siguro baka twice a week lang kami makaupo at mag-aral, but expect our recommendation, our report to the DOJ by early January. Base sa sulat, isa sa mga nakikitang dahilan ng hindi pagpapakita ni VP Sara sa NBI ay dahil sa klaw ng DOJ ang ahensya kung saan ang kalihim nitong si Crispin Remulla ang administrative si Remulla, putay na parang ang kahon na lang ang kulang buhay pa pala to. Kala ko kung na to, nasa na to superior at alter ego ng presidente. Para kay Santiago, may katwiran rin naman mag-isip ng ganun si VP Sara. Kasabay niya sinabi rin ni Santiago na kasama sa sulat ang pagbanggit ng banta sa buhay ni VP Sara. Ngunit hindi pa malinaw kung sino, kailan at paano dahil sa hindi pagsipot ng Vice Presidente sa NBI. Yung threat tungkol sa buhay niya, hindi naman kami titigil din ng pag-iimbestiga. But then, wala kaming concrete nga na evidence na siya ang na-threaten So alam niya kung sino nag-threat sa kanya. May proof ba tayo? Yung mga ganon, yun ang mga kailangan namin kay Vice President. Samantala, ang maganda niyan, NBI Director, kayo na pumunta sa kanya. Courtesy, bilang siya ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Kung talaga, sir, gusto nyo talagang tulungan si VP Sara na ma-determine yung threat sa kanyang buhay, kayo na pumunta. Huwag nyo nang antayin na magpunta pa dyan sa inyo. Sobrang VIP nyo naman. Vice President ng Pilipinas, gusto nyo pa siya pa ang pumunta sa inyo. Show her the courtesy na ibinibigay ninyo sa presidente kasi pangalawang presidente nga yan. She's the second highest second highest official, and she was voted by the highest parang population, highest number of voters na bumoto sa kanya nung sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. So, kayo na magpunta sa OVP. Nandito po ang NBI. Magsiset lang po kami ng appointment kay OVP. Kami na po ang lalapit sa kanya. Just want to talk to her about yung sa threat sa buhay niya. Baka sakali makatulong kami. Gusto rin namin, syempre ayaw namin na may mangyari masama kay VP. That's if makikipagtulungan siya sa amin. Then kung hindi siya maipagtulungan, lumapit na kayo sa kanya. Hindi pa rin siya naipagtulungan sa inyo. O inarte na to si Inday Sara kapag gano'n. Di ba? Meron ka ng threat sa buhay mo. Wala ka ng tiwala kahit kanino.
tapos gusto kang tulungan ng NBI, maayos naman ito si NBI Director Santiago, lumapit na siya sa'yo para matulungan ka, tas ayaw mo pa rin. O wag ka na magrereklamo na merong threat ang buhay mo kung ayaw mo naman pabayaan na tulungan ka ng mga nasa gobyerno, di ba? Pero ang pinakamaganda, sign of respect, para makita rin ni Inday Sara na patas kayo, puntahan nyo na siya sa opisina niya at kayo na mismo ang mag-conduct ng, sabihin nyo na hindi po ito tungkol doon sa yung sa kaso death threat, yung threat na binitawan nyo sa pamilya ng mga Marcos. Ito lang po tungkol doon sa threat sa buhay ninyo. Kami po yung naatasan para humingi ng mga detalye, information, baka po meron kayong maibigay sa amin para po makapagsimula po kami ng investigation at makita po natin kung sino yung mga posibleng mga pwedeng gumawa nun sa inyo and so on and so forth. Di ba? Para at least maganda. Oo, para maganda usapan. Hindi yung inaantay nyo lagi na si VP Sara pa ilalapit sa inyo. Swerte nyo naman. Di ba? Pangalawang Pangulo ng Pilipinas, tas gusto nyo siya pa yung mismo pupunta sa inyo para sagutin lang yung mga tanong ninyo. Kung talagang meron kayong gustong makuha kay Inday Sara, might as well puntahan nyo na siya. So eto mga bossing, yung sinasabi ko kanina na okay naman kay NBI Director yung hakbang ni Inday Sara na nagpadala siya ng counsel, pero dito sa DOJ ayaw nila. O pakinggan ninyo. Na pagkakataon para magbigay ng kanyang panig ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI ayon sa Justice Department. Saksi, si Salima Refran. Nanghihinayang ang Department of Justice dahil pinili ni Vice President Sara Duterte na huwag magbigay ng panig sa isinasagawang investigasyon ng NBI. Para kay Justice Undersecretary Jessie Andres, sinayang ng bise ang naman si Jessie Andres, nagsasalita ka na naman. Napahiya na nga kayo kay Martires eh. Puros na naman kayo. Sinayang ni Inday Sara, wala siyang paki sa opinion mo. Ginusto niya yun. Vice President ng Pilipinas siya, huwag ka magmagaling. Mas magaling sa iyon. Hindi niya sinayang. Alam niya na, sir. Alam niya na yung galawan ninyo. Kaya tinan mo, dito mo malalaman na may bias talaga DOJ eh. Pwede naman kayo manahimik na lang eh. Bigay pa kayo ng statement, hindi naman kayo kasali. Kung halimbawa, ano yung ginawa ni Inday Sara, irespeto nyo na lang yun. Huwag na kayong umiepal na sinayang niya yung pagkakataon. Nek-nek mo. Hindi niya sinayang yung pagkakataon. Sinayang niya yung pagpa-power trip ninyo. Pagkakataong ito. It is unfortunate, I should say, that the Vice President did not avail of that opportunity to present her side because due process is being afforded her. Wala siyang paki, walang due process. Anong due process na sabi mo? Due process is being accorded to her? Tangina, may due process ba sa ganitong ginagawa sa kanya na iniimbestigahan yung confidential funds niya, tapos yung confidential funds ng Malacanang hindi iniimbestigahan? Nasa ng due process doon? Nasa ng fairness doon? Alam na kasi ni Inday Sara ang karakas ninyo. O alam na ni Inday Sara na kahit naman magpunta pa siya dyan, considering nga na si Boying Rimulya ay is alter ego ng presidente pagdating sa Department of Justice, hindi na siya magsasayang pa ng panahon. Mas masarap na lang daw mag-Thanksgiving kasama ng vloggers kaysa magpunta dyan sa NBI kung alam naman niya in the first place na kakasuhan nyo rin naman siya whether magpunta si dyan o hindi. So doon na lang daw, direkta nyo na lang daw. Dahil pa sinasabi, di ka naman kasali. I do not understand why she does not want to be part of the process. Hindi mo maintindihan, wag mo na intindihin. Wala naman siya paki sa'yo. Tsaka wala ka naman ambag sa Pilipinas, wala naman kaming pakialam sa opinion mo. Di ka nga namin kilala eh. Kahit masalubong nga kita sa SM Mega Mall, putang ina, hindi kita papansinin kasi hindi ka naman importante, hindi ka kilala. Kaya wag ka na nagbibigay ng opinion, kupal. Which could possibly exculpate her or get her out of criminal liability. Hindi sumipot. Ayun, get her out of criminal liability. Do you think gaano kalaki yung chances na pag nagpunta siya dyan will get her out of criminal liability? May assurance? Wala. O kung walang assurance, di harap-harap tayo sa korte. Ganun lang naman yun. Yun ang sinasabi ni VP Sara. Si VP Sara kahit pinasampina ng NBI sa paniwalang hindi umano siya makakakuha ng patas na investigasyon.
Iniimbestigahan si Vice President Duterte para sa grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law. Ang sabi pa ng bise kahapon, hindi raw siya nagsisisi na sinabi niyang may kinausap siya para paslangin ng Pangulo, unang gina at House Speaker sakaling may pumatay raw sa kanya. Ma'am, do you regret saying or making such threat to? Hindi niya sinabing pag may pumatay sa akin. Ito namang GMA7, bobo din eh. Ang sinabi niya, kapag pinapatay nila ako, patayin mo rin sila. Pag pinapatay nila ako, hindi sinabi pag may pumatay sa akin. Pinagsasasabi nitong GMA na to, isa ring tolonggis. The President and the First Lady and the Speaker. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako will not die in vain. Ang dating ng pahayag na ito sa DOJ, Ang narinig ho namin na pahayag niya ay hindi ho siya nagsisisi sa kanyang binitawang mga salita. Sa amin po, ang intindi namin doon, mukhang seryoso siya doon sa mga iniwan niyang salita. At Natural, sinabi nga niya, hindi seryoso siya. Dahil mo pa kasing, dahil mo pang dinidecipher. Oo, gawin mo na lang. Dahil mo pang, gina-justify mo pa yung kasong ikakaso nyo sa kanya. Hindi, just go ahead and do it. Hindi yung may paganyan. Hindi naman natatakot si Inday sa inyo. Feeling nyo naman, nanginginig si Inday sa inyo. Feeling nyo naman, nakabangka ba si Inday sa mga isasampan yung kaso sa kanya. She is expected the worst na nga eh. In-expect na nga niya, makukulong siya eh. So what do you think, sa tingin mo, sa sinasabi mo niyan, sir, kinakabahan pa si Inday sa'yo? Feeling mo naman, importante ka. hindi niya binabawi. sa ngayon, Hindi nga babawiin, sinabi niya na. It was said doon sa Zoom meeting. Ba't niya babawiin? Sinabi niya na yun. Paninindigan niya yun. Hindi naman ganyan mga Duterte, babawiin pa yung mga ganyang salita. tuloy daw ang kanilang pangangalap ng ebidensya laban sa bise. Magsasabi na po kami ng karagdagang mga testigo para po ma-establish yung mga krimen na nakalagay doon sa NBI subpoena. Tinitiyak po namin sa Vice Presidente at sa lahat po ng mamamayan na ang Department of Justice po ay magiging patas at Di nga. O sige na, maniniwala na kami sa iyo. matuwid sa kanilang evaluation kung kailangan pong mag-file ng kaso o hindi. Kahapon, sinabi rin ng bise na tinitignan na niya ang posibilidad na kumuha na lang ng pribadong security kung papalitan ang mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSG. Sabi ng AFP, gagampanan pa rin nila ang kanilang tungkuli. The AFP will provide security accordingly. We will make sure, sir, that the security of the Vice President will not be compromised. Irerespeto naman ng PNP ang magiging desisyon ni VP Duterte kaugnay ng kanyang seguridad. That's sad to hear na hindi po tayo pinagtitiwalaan, but we want to assure our Vice President, siguraduhin po natin na ibubuwis po ng mga security forces yung buhay po nila para protektahan po yung kanilang principal. Para sa GMA, Maganda, sarap-sarap pakinggan. Jean Fajardo and AFP, napakasarap pakinggan. Kung talagang ganun man, kung totoo yung mga sinasabi yun, napakasarap pakinggan. Kasi sa totoo lang naman, wala naman kaming ibang inaasahan kundi kayo eh. Ang masang Pilipino, pati ang mga Duterte, wala naman silang inaasahan talaga na magtatanggol sa kanila, tutulong sa kanila para panatilihin ang kanilang buhay, panatilihin safe sila. Kundi kayo naman talaga yung may capabilities and capacity to do that. Maraming salamat kung ganun talaga. Pero katulad ng sinasabi natin, pasensya na rin siguro dahil sa mga nangyayari sa natin, iba kasi yung sinasabi ninyo sa ginagawa ninyo. Kaya siguro wala na rin tiwala si Inday Sara dahil nakikita naman nila na parang yung armed forces as well as the PNP it's as if nabili na talaga sila ng gobyerno Kung makikita mo nga kanina may mga kumakalat na video na kausap ni Tambaloslos si Browner at ina-announce niya na yung 150 to 350 pesos na daily allowance sa mga sundalo ay approved na. Ibibigay na natin. At tayo ay talaga ganun pa si Tambaloslos. Kala mo pera niya talaga Kala mo galing sa bulsa niya ibibigay niya sa AFP.
na kumapagsalita, binidyo pa nila na, yes, Mr. Browner, we love the military. We will keep it coming. Lahat we love the military and so on and so on, etc. etc. Gumaganon pa sila. Na feeling talaga ni Tambaluslos yung pera na ibinibigay niya, pera niya. Feeling din talaga ni Tambaluslos yung mga inaayuda niya, pera niya. Sabi niya, maganda AX, maganda AKAP. Gumaganon-ganon pa siya, feeling talaga niya pera niya. Yan ang panatero, walang inuurungan.